Magandang araw ho sa inyo lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin to si Abalos na nako, obviously ho merong demolition job laban sa kanya. Ah. At totoo pong nag-exist ang Duterte Troll Farm. Okay. And I don't think so na mga dilawan ang titira dito kay Abalos. Palagay ko hindi po. Alam niyo na ibig sabihin, di ba? Tingnan niyo mga ginawa nila ha. Ito sa post ng ating binibiro ko nga to, resource person sila Itera mo. Sabi niya, proof na may DDS troll farms at ang target nila ay si Attorney Ben-Hur Abalos. Double time na ba dahil nilalaglag na ang dalawang pambato nilang si Bongo at Bato sa mga surveys. Diba? Nalalaglag na ang dalawa nilang pambato, sabi niya. At least Sec Ben-Hur has proven himself na may gawa, hindi puro salita. Katulad ni Bato at ni Bongo. Yan. Bakit? Nagpapa-Jollibee naman si Bongo kung saan ang merong Ikes. O kahit hindi siya kasali. Sabi, maging mapanuri. Huwag tayo puro ingat po sa biyahe. At MR, may Mr. Malasakit kahit wala naman talaga. So tinignan ko ngayon. Ano ba laman ng ano nito? Eto pala. Tingnan nyo ha. Amazing trends. Diba? Pansinin nyo, isa lang yung picture na yan. Pagpapasapasahan nila yan. Na-stuck ka sa traffic. At ito ang view mo. Anong masasabi mo? Sa akin, di panalo. Eto pa. Toyota, Fortuner, Philippines Groups, buy and sell. Diba? Imagine, stuck ka sa traffic tapos ito yung view mo. Ito si Darman. Ito mismo yung page. Okay? Tapos lipat na naman si Darman. Toyota Avanza Club Sport and Support Group. So ibig sabihin, yung mga tao diyan sa group na yan, 'di ba? I believe they talk about cars, 'di ba? About vehicles. Pero ano ginagawa nito? Papasukan niya ng etong ganitong paninira. Atake kay Duterte. Kay Duterte, kay Abalos. Same picture pa rin. Hindi ko nga alam kung saan yung location. Baka kayo, familiar po kayo kung saan ang location na to. Hindi ko to alam eh. Ortigas ba to o ewan ko, hindi ko sure kung saan tong lugar na to. Ito pa. Ito, page talaga to ni Duterte. Imagine na stuck ka sa traffic. Tapos ito yung view mo. 'Di ba pare-pareho, nak ng putya. Wala ba kayong sariling pag-iisip? Ito pa, run movement, Palawan chapter. Nakakainit ng ulo sa biyahe. Ito naman, same picture na naman. 'Di ba? Ito, post ni Ayam Dison. Demolition job. Sabay-sabay at pare-parehong atake. Laki ng pondo para sa paninira, 'di ba? Kasi kung titingnan nyo, 2 days, 45 minutes, ayan 14 hours, 17 minutes, 'di ba? Tinutukan talaga nila. Isang picture lang 'yan. Pero hindi pa 'yan. Meron pa 'yan silang ginawa eh. Yan 'Di ba? Big Boss Don. Medyo maluwag naman ang daloy ng traffic pero parang sumama ang pakiramdam ko. Same picture. Naalala ninyo ito nung nakaraan? 'Di ba? Binago nila 'to. Inedit nila 'yan. Nilagay nila diyan kalaban at kriminal. Sino ba namang gago maglalagay ng ganong klaseng banner? 'Di ba? Ito ho ay sa Commonwealth. So pinuntahan ko ito personal. Ito yung sa tawag dito, ito sa EDSA ito eh. Ito naman, ito yung inedit nila. Ginawa nilang kalaban at kriminal. So pinuntahan ko to, hindi naman. Maliwanag, kalaban ng kriminal, Ben-Hur Abalos. 'Di ba? Ito ho yung tunay palang dahilan. Tignan nyo pang number 9 na si Abalos. At ang karamihang pumasok dito, ito hong maliban dito kay Ben Tulfo at kay Bongo, puro mga ibig sabihin 7 ang pumasok dito sa top 12 ay mga nasa line-up po ng Bagong Pilipinas line-up. Ito'y post lamang ng IBC 13. Pero ito pong survey company po ay ito pong Tangere. Yan, yung Tangere ho ang survey company niyan.
'Di ba? Grabe, mainit mga mapanirang nila lang. Mainit na ba talaga sa mata ninyo etong si Abalos? Ba't hindi nyo kaya tirahin si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, 'di ba? Tirahin niyo si Bongo, tirahin niyo yung mga nandiyan sa mga matataas, 'di ba? Oh. Manny Pacquiao, hindi niyo tirahin. Bakit sobrang init ng mata ninyo kay Abalos? Oh. Andiyan si Lito Lapid, 'di ba? Na magugulat ka na lang, ha? Parang si Mark Villar lang yan eh. Ha? Senador pala yan? Hindi halata. 'Di ba? Mapapaganon ka na lang. Oh. Bakit Bong Revilla? Ay, senador yan. 'Di ba? May nagagawa. Madalang. Alright? Ay, nako. Eh ako, di ba napansin nyo, lagi ko lang pinopromote etong si Benhur Abalos. Kasi, ito yung nakikita ko palagi sa lahat ng mga politiko kasi, sa lahat ng mga kakandidatong politiko ngayon sa Senado, siya lang yung lagi kong nariringgan ng mga o nababasa ng mga paninindigan niya sa iba't ibang mga issues. Yun ho yung nararapat, di ba? Na nalalaman ng tao, maaga pa lang, nagpapakilala ka, nalalaman na ng taong bayan, ano ba ang iyong masasabi on certain issues. Si Abalos ho yun. And this is my favorite. Protect WPS. Lahat po ng politiko, lalo ng politiko, na anti-WPS, hindi ko ho ipopromote. Regardless, buhatin pa yan ni PBBM, iluhod pa yan ni PBBM, kung sino mang damuho yan na nasa lineup niya, I will despise the candidacy. Not the person, but the candidacy. Bakit? Ba't ako magpo-promote ng alam kong maghuhudas sa ating bayan? At maghuhudas din, di ba? Sa ating presidente. O maaring loyal sa Pangulo, pero hudas sa bayan, huwag na. Pumili na lang po tayo. I would rather choose a candidate who's loyal to the Republic and to the President. And of course, syempre sa taong bayan. Di ba? Oh. Yan po yung pinakagustong-gusto ko rito. So far, wala pang paulit-ulit na nagsasalita ng kanilang pagkiling o pagpabor sa panig ng Pilipinas when it comes to West Philippine Sea. Di ba? At pansinin nyo rito, wala na po si Bato de la Rosa, si Bongo na lang ang naiwan na natiling matatag sa top 3. Oh. Di ba? Paano yan? Mag-isa na lang ang DDS doon. Lagot. Oh, tapos wala na rin ho ang isa pang DDS, no? Dalawa na nalaglag sa DDS eh. Si Amy Marcos at saka hong si Bato de la Rosa. Harinawa ho, magtuloy-tuloy na yung performance nila ng ganyan para tuluyan na po talaga silang mawala sa bokabularyo ng mga Pilipino sa araw po ng halalan. 'Di ba? Kaya para sa akin po, nako. Ano ba yung ni Abalos? Abalos ako? Yun, para nakakailang, Abalos ako. Ay, ako, my God. Alright, so iwan na natin ito. Alam nyo na, congratulations kay Abalos. Diba? Pag dito umaangat, magna-number 9. Kaya mainit ang ulo nila. Baka gusto naman ninyo, mga DDS, tulungan nyo si Amy Marcos. Ang problema kasi kay Amy, tapos na siya o ayaw na sa kanya ng maraming mga Marcos loyalists dahil sa kanyang kataksilan. Di ba? Sa kanyang tatay, sa kanyang kapatid, at sa bansa. Sa usapin ng West Philippine Sea. At pilit na pagsusubiksik ng sarili niya sa mga Duterte. Samantalang, di ba? Isinusuka siya ni Baste. Grabe. Hindi ho siya namamangka sa dalawang ilog. Namamangka lang po si Amy sa maling ilog. Alright? Tulungan nyo, ikampanya ninyo. Di ba? Kawawa naman. Kayo nakakasiguro, ako nakakasiguro ko na ipagtatanggol niya, kakampihan niya, tutulungan niya po si Tatay Digong nyo. Alright?